Sana all. Kaya paligid, sabay-sabay na nangyari, kayang-kaya. Because ang ating Pangulo, all year long yung preparation natin, hindi naman pag nagkakaroon ng disaster. For 365 days a year, literally, nagre-repack tayo ng goods. And so yun lang ang solusyon ng mga punyeta. Ang solusyon ng mga punyeta sa tuwing may disaster tayo, mag-repack ng ipalalamon sa inyo. Puta, kala mo naman kaganda-ganda nung laman nung food packs nyo. Prepared daw tayo. Prepared tayo saan? Prepared tayo saan? Sa lindol? Hindi tayo prepared sa lindol. Nakita niyo, ang dami namatay. Prepared tayo sa baha? Hindi. Wala tayong mga gobag-gobag, oh. Paano prepared tayo? Prepared tayo, sabi nila prepared daw kasi meron silang prepacking ng pagkain. Ganun sila mag-prepare. Tanga. Hindi ganyan mag-prepare. Taon-taon, pag nag-prepare ka, patibayin nyo yung infrastruktura. Gumawa kayo ng maraming mga relocation sites. Ang ina niyan, kada may bagyo, may lindol, gagawa ka ng tent city. Kung di ka ba naman ulol. Yes, magandang araw mga bossing. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa bayat ng YouTube. Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balumbalunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal, animal, visit, pabigat, walang silbi, switik, salot, mga putok sa buho, hindot, palamunin, sinto-sinto, mga baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, nakikipag-usap sa multo, mga adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato at miyembro ng kuratong baliling sa gobyerno. Another day, another uratan session, and we are back. We are back dito sa ating sa ating studio. Mga bossing, at tayo ay magbabalik-balik balita na ulit. Pasensya na kayo, medyo yung ating mga content ng mga nakaraan ay lamang, hindi naman putyo. Maganda naman yung mga impormasyon na sinishare natin, same as usual. Kaya lang, mas mas iba talaga kapag ikaw ay nasa studio, nakapag-present ka ng maayos. Kamusta naman ang mga buhay-buhay, mga kababayan natin dyan na hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel? Subscribe, like, and share na. Di ba? Kaya tayo, importante ang mga pag-subscribe ninyo, pag-like ninyo, pag-share ninyo ng ating mga vlog para mas marami tayong mabwisit na mga satanas sa Pilipinas. Ayan na nga. Kahapon mga bossing ay tayo ay nagtungo diyan sa rally sa may Forbes Park. Kukwento natin yan. Pag-usapan natin lahat yan, ha. Pero siguro dito muna tayo mga bossing. Dito muna tayo sa issue na ito. Ayan, ng corruption, no? Kasi alam na po sa buong mundo. Alam na sa buong mundo ang corruption sa Pilipinas. Hindi na makakatakas si Bongbong Marcos dito. Do you remember yung mga unang panahon? Yung mga unang panahon na si Bongbong biyahe ng biyahe, no? Punta kung saan-saan. Punta Switzerland, punta Germany, punta ng ng tawag dito, punta ng Japan, pumunta ng Amerika, ilang beses pa nagpunta ng Amerika. Alam naman natin na yun ang unang-una niyang plano. Ayusin yung mga pera nila na mga nakatago sa lugar na yan. At makipag-deal sa mga deep state ng mga bawat bansa para ipagbenta ang bayang Pilipinas. Pinenta talaga. Gusto naman, magmamaang-maangan pa ba tayo dyan? Di ba? Nagpunta ng di ba maayos naman yan? Nagpunta ng Amerika. Pagpunta niya ng Amerika, inayos niya yung mga kayamanan nila ron. Siyempre, ang Amerika may leverage sa kanya. Hawak siya sa leeg. Ngayon, sige.
Gusto mo makuha itong mga kaperahan mo rito? Kasi pwede na yung patagalin to hanggang mamatay ka. Hindi mo makukuha to. Pero ikaw ang may birthright dito, gusto mo makuha to? Kung gusto mong makuha to, ito gawin natin. Ha? Ibenta mo sa akin Pilipinas. Ayun ang problema. Kaya ngayon, nagkaroon ng mga EDCA sites. Nakikita ninyo. Nagkaroon ng mga EDCA sites at isa sa mga naging dealings ng mga hudas na yan. Hindi pa si Donald Trump noon, si Joe Biden pa. Kasi ano yun komunista talaga ang utak noon. So ngayon, isa sa mga ibinenta niya, hindi lang ang Pilipinas, mga EDCA sites, ang isa sa mga ibinenta niya, alam niyo kung sino? Si Pangulong Duterte at saka si Pastor Apollo Kibuloy. Yun ang isa sa kanyang mga ibinenta. Ngayon, nagano na ngayon, nagpalit na ng administrasyon. Nanalo na si Donald Trump, di ba? Ayun na, nung nanalo na si Donald Trump, putragis yan. Siguro hindi niya pa nakukuha lahat ng mga ari-arian. Lahat siguro nung mga pinangako sa kanya doon, hindi niya pa nakukuha. Eto na. Pera ang pinag-uusapan natin dyan, kayamanan So kung hindi pa nila totally nakukuha yung kayamanan, kasi tingnan mo since nanalo si Donald Trump, nagpunta lang si Bongbong ng isang beses, hindi na siya bumalik. May mga imbitasyon sa Amerika, hindi na siya bumabalik. Siguro talagang medyo na to, kasi yung punta niya sa Amerika nung nakaraan, ginawa siyang aso ni Donald Trump, nakita niya. Ginawa siyang aso ni Donald Trump. Wala siyang claim, di ba? Zero tariff ako sa'yo, pero ikaw, bigyan kita ng taripa, taasan ko pa. Tinaasan pa yung taripa sa atin, Diyos mio naman. Tapos sila, pag nakakuha ng produkto mula sa atin, libre. So nagpakita ng muscle si Donald Trump kay Bongbong Marcos na putya, hindi mo kayang kontrolin. Wala akong kailangan sa'yo. Nakuha na nung bansa namin yung kailangan namin sa'yo, which is yung mga EDCA sites na yan, para magkaroon kami ng stronghold dyan sa region na yan, sa geographical region na yan, para sa positioning dyan sa China. Wala na kaming paki sa'yo. Hindi mo na yan pwedeng bawiin. Pero sa lakas namin, lahat ng ipinangako sa'yo ni Joe Biden, tigok lahat yan. Yung mga kayamanan mo na gusto mo pang makuha rito, yung mga natitira pa, pahihirapan ka na namin. Yun na. Kaya anong ginawa ng Tolongges na si BBM? Ang ginawa ng Tolongges na si BBM, ito sa akin, teorya lang to hindi ito totoo. Sabi ko nga sa inyo, wala akong basihan pero ang teorya talaga natin dito, mga bossing, na nagkawat talaga ang mga putang ina nito. Nagkawat talaga. Ginawa nila dahil nga naabala, naantala yung pangubra nila ng kanilang kayamanan doon sa mga lahi na mapanlin lang. Akala nila mga totoo kausap, nabudol din sila. Kaya ang ginawa ng mga hudas na yan, ninakaw na lang lahat ng pera ng taong bayan. Anong Haka na naman para ka na naman bagong-bago. Kaya nga inubos na pera ng taong bayan dahil nakita nila, bukod sa napakaraming pera ng Pilipinas, nakita nila tanga mga Pilipino, tapos hindi pa sila nakakubra. Eto na. Yung pinsan niya nagkaroon pa ng kaso diyan sa Delaware, yun sa issue ng Okada, di ba? Tas si Zaldico, ginamit nila para magnakaw. Ngayon, ang Amerika ay inexpose na ang Pilipinas. Sabi nga dito, the United States Department has spoken. Corruption in the Philippines is no longer rumor but record. The Marcos administration stands exposed before the international community as the Independent Commission for Infrastructure names top officials from Speaker Martin Romualdez to senators and mayors in a flood of ghost projects and rigged contracts. The halted Blue Ribbon probe was the last shield protecting Malacanang from total exposure. Now, Washington's warning is clear.
clean your ranks or lose the world's trust. The truth has crossed borders. America knows and the world is watching. So, exposed na mga bossing. Etong kababuyan, etong kademonyohan, etong mga katarantaduhan ng mga nasa gobyerno natin. At kahit saang lupalop ka ng mundo magpunta ngayon, alam na si Marcos magnanakaw. Si Romualdez, hindi si Romualdez. Oo, all of what's happening in the Philippines, since you are the leader, whether you like it or not, it reflects on you. So kapag sa ibang bansa, when you talk about the Philippines, the first thing that they will think, sino ba ang presidente dyan? So it is you. Kaya ngayon sinasabi dito ni Claire Castro na walang kasalanan, walang ang tawag din walang pananagutan si Bongbong Marcos dahil siya nga nagpapaimbestiga. Tanga. Pwede nyo yan paanda rin dito dahil mga bobo kayo pare-pareho. Kaya pwede nyong anuhin yan, pwede nyong isaksak sa ulo ng mga tatanga-tanga ng mga kulto nyo. Pwede yan. Pero sa ibang bansa, hindi. Sa ibang bansa, hindi. Mantakin mo, mga bossing, sa pagdating sa turismo, kung di ba namang gago tong putang inang administrasyon na ito. Ang ganda-ganda nung there's more fun in the Philippines. Kumbaga, ang ganda nung slogan na yun masaya sa ibang bansa, hindi ka naninira masaya sa kanila, pero mas masaya dito. Yun yung, ang ganda, yung pa lang yung messaging pa lang nun And it's working. It is working mga bossing. During the time of Pangulong Duterte, with the peace and order na kanyang inimplement, with the construction, build projects ng mas maraming kalsada na ibsan yung traffic, with yung construction ng mga or renovation ng mga airports natin sa buong Pilipinas. Tapos, syempre kasama pa yung criminality, anti-criminality, anti-drugs. Yung naging safe ang Mindanao dahil sa peace and order niya. At ano pa ba? Mga nagawa ni Pangulong Duterte sa airport, yung kanyang matatag or matapang na na instruction sa mga airports na bawal na yung mga laglag bala, magnanakaw and so on and so forth, kung nagsosolicit. Pinagbawal niya yan dahil nga sa mahigpit na alam mo yun, yung ni Pangulong Duterte, yung kanyang pamamalakad sa Pilipinas, lumaki actually yung mga turista na nagpupunta rito because why do you want to go to a country? Halimbawa, ikaw, naisip mo ba pumunta ng Syria? Naisip mo ba pumunta ng Iraq? Na magbabakasyon ka, may pera ka? Hindi, di ba? Pupunta ka sa isang lugar, bukod dun sa ganda nung pupuntahan mong lugar, yung magiging safe ka. You go out of the country to relax. Mare-relax ka ba sa Pilipinas? Kung yun ang yun ang unang-una mong reason bakit ka nagbabakasyon para ma-relax yan. Di ba? Syempre ako pupunta ako ng Switzerland kasi gusto kong ma-relax. Di ba? Ang mahal-mahal kasi ng Europe ang mahal-mahal ng ibang mga bansa. Pagpunta mo sa Pilipinas, ang mura. Para kang namasyal sa Divisoria. Dito sa Pilipinas. I mean, yung pera nila sa ibang bansa, pag dinala nila dito sa Pilipinas, ang layo ng nararating. Napakarami nating mall, napakarami nating mga fast food chain na ang mumura. Mantakin mo sa halagang 300, busog ka na. Magkano lang yung 300 sa kanila? $3 lang yun. Hindi pala, $6 naman. $6 lang sa kanila yun. 4 euros lang sa kanila yun, mga bossing. Yung ginagastos dito talagang tapos unang-una sa lahat, friendly ang mga Pilipino. Tapos magaling magsalita ng English. Adaptable. Di ba? So, ang ganda-ganda nung slogan na it's more fun in the Philippines. Pinalitan ng mga buwaka ng ina. Gumastos ng 500 milyon para babuyin, gaguhin. Eto ngayon, Department of Tourism, love the Philippines.
Yun ang bago nila. Gumastos pa sila ng pera. Doon pa lang, corruption na eh. Wala naman dapat ayusin pero inayos-ayos ng mga putang ina. Kita mo nangyari. Bagsak tayo. Sa buong Southeast Asia, tayo ang huling pinupuntahan. Huling pinupuntahan. Ano meron sa Vietnam? Kumakain ng aso mga tao dyan. Oh, puro pala yan dyan. Pero bakit mas marami nagpupunta sa Vietnam kesa sa Pilipinas? Alam nyo kung bakit? Oh, kasi konektado yan eh. Pupunta ka sa Pilipinas, gusto mo ma-relax, putang ina niyan, sa airport pa lang nanakawang ka na. Yung pera nilulunok dyan. Oh, taso masaklap niyan, laging delayed, brown out pa, putang ina, yung mga CR natin ang dudumi. Oh, so pagpasok mo pa lang ng bansa, puta, mabibisit ka na, natatai ka, putang ina niyan, dadalwa yung kubeta. O tapos putya, walang mga sabon yung walang mga sabon yung gripo, yung sa lababo, anak ng tinapay na yan. Ganyan, paglabas mo naman, tangina magnanakaw yung mga magnanakaw yung mga taxi. O tangina niyan, ang ikli-ikli no nga andarin mo, libo-libo babayaran mo, eh putya dadaan ka ng EDSA. Ang traffic, walang katapusan. O animal na yan. O pagka nakalusot ka naman dyan, pagpunta mo sa mga hotel mo, o pumunta ka naman doon sa mga probinsya na pupuntahan mo, putya ganun din, peace and order. Pupunta ka pa ba ng Mindanao ngayon? Ang gulo-gulo na naman sa Mindanao. Di ba? So ikaw ngayon magbabakasyon ka, puta, imbis na mapahinga ka sa Pilipinas, mai-stress ka eh. O anong gagawin mo? Pupunta ka na lang sa ibang bansa na mas friendly sila sa tourist. O kasi akala nila na kapag binago mo yung pangalan, okay na, hindi nila alam, ang turismo, malawak yan. Saklaw lahat yan. Mula mo sa pagpasok nan sa airport hanggang paglabas ng airport, pagpunta ng mga hotel nila, hanggang pagpunta sa mga sa mga destinasyon nila. Oh, maraming magandang destinasyon sa Pilipinas. Ang problema natin, hindi na nga na-maintain. Tapos, ayan pa, nuknukan ng corruption. Baka mamaya, pumunta rito yung turista, putang ina, biglang umulan, bumaha pa, nagka-leptospirosis pang mga hinayupa. Hindi ba kakahiya tayo? Brown out sa airport, putang ina, delay, hayop na yan. So, andyan tayo. Diyan nakikita ngayon, netong mga nasa Amerika, yung corruption dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Kapag sinabi mong Pilipinas, isa lang may isip nila. Eh bobo mga Pilipino eh. Bakit? Magnanakaw yung tatay, magnanakaw yung nanay. Puta, ibinoto pa yung anak. O anong gagawin ng anak na yan? Magiging santo? Hindi, magnanakaw din yan. Tingnan mong ginagawa sa Pilipinas. Putang ina, inubos ang likas. Inubos na likas na yaman. Inubos pa yung pera ng taong bayan. Nagbenta ng putang ina sandamukal na ginto ang hayop na yan sa sa Bangko Sentral. Yung ginto natin binenta ng tarantado na yan, di natin alam kung saan napunta. Maharlika Investment Funds, yung mga putang ina pinagkukuhanan, yung mga ahensya ng gobyerno, mga pensyon ng tao. Pinagkukuha para i-invest daw, putang ina, para hindi na daw tayo mangutang. Hayop na yan. O ano nangyari sa Pilipinas? Asa na yung Maharlika Investment Fund na putang ina niyan? Legacy project daw ng ulol na yan. Noon, yun ang legacy niya. Ngayon, ang legacy niya, edukasyon na naman daw. Putang inang to si Bongbong, hindi alam kung anong focus talaga ng gunggong na ito eh. So ngayon, it is known in the US that the Philippines is corrupt. Considering na itong presidente natin wala namang napapakulong, wala namang napapangalanan ng hayop na yan, pinoprotektahan pa yung pinsan niya, eh alam na ngayon sa ibang bansa, hindi lang sa Amerika, sa buong mundo, na ang Pilipinas bulok, na ang Pilipinas kurakot. So sino pang investor ang pupunta dito? Sinong tanga na mamumuhunan sa isang bansa na magnanakaw yung mga tao? Putangin na, ninanakawan nga yung mga taxpayer niya, yung pa kayang mga investor, baka nakawan ding mga hayop na yan. Eh, pahahabain nila yung sistema. Pag-a-apply pa lang ng mga permit, sabi ko nga sa inyo, dito sa Pilipinas, walang ease of doing business. Napakahirap kumuha ng business. Ang dami mong kukunin mga permit. Putang ina niyan.
Tapos barya lang ang kikitain mo. Mapupunta pa sa buwis na nakawin pa ng mga hudas na yan. O ano mangyayari sa bayang Pilipinas pag gaganyan? Walang papasok na investor, tapos sasabihin nito mga putang mga taga-Malacanang na magandang ekonomiya natin, na mataas ang tiwala ng mga foreign investor sa atin, mga ulol. Ipakita ninyo ano yung mga bagong mga kumpanya nag-invest sa Pilipinas. Alam nyo, malaking epekto nito sa atin, ha? Malaki ang epekto nito sa atin, mga bossing. Yung BPO industry, pwedeng maubos yan, mawala yan dito. Si Donald Trump gusto niyan iuwi ng Amerika, eh. O kaya lang pwedeng sanksyonan tayo nitong Amerika dahil nga sa sobrang magnanakaw ng mga nasa gobyerno natin, baka sanksyonan tayo. Baka mamaya niyan, wala na, yung mga investor natin mag-alisan na. Alam nyo ba na nauunahan na tayo ng Malaysia, ng Singapore, lalong-lalo na ng India sa BPO? Alam mo ba ang natitirang mga accounts na lang sa atin? Wala nang mga high profile na account. Wala na. Puros mga customer service na lang natitira sa atin. Oo, wala na tayo yung mga BPO call center services na yung mga IT, engineering, design, wala nang ganun. Lahat ang natira sa atin puros nagbebenta na lang tayo ng mga kung ano-ano sa online. Di ba? Nagbebenta na lang tayo ng mga produkto ng mga Amerika, nagto-troubleshoot ng mga pangtanga na mga problema. Oo, pati yung skill set natin pababa ng pababa dahil sa buwisit na administrasyon na to. So ayan. So lahat ng mga katarantaduhan ng pamahalaan natin, alam na ng buong mundo, at sigurado papunta talaga tayo sa kawalan dahil itong presidente natin nawawala yung presidente. Nawawala yung presidente, mga bossing. Sana naman nagpunta. Hindi ko alam kung saan nagpunta na naman yung presidente natin. Kasi kita ninyo, ang daming mga nangyayaring delubyo ngayon dito sa Pilipinas. Lindol sa Cebu, sa may Masbate. Kasi sa Masbate, nung nagpunta siya ron, 1 week after. Tapos pagpunta niya, lumindol sa Cebu. Hindi niya alam na lumindol sa Cebu. Nagpunta ng Cebu, kung ano-anong pinagsasasabi doon. Hindi alam kung anong gagawing plano. Ngayon, lumindol na naman sa Davao. Hindi natin natatagpuan ang punyeta. Ni walang mga press conference na nandoon siya. Ni walang mga interview kung anong gagawin niya. Tangina, nag-day off na naman yata ang tanga. Yung anak, nakita, nandiyan dyan, nagpa-party-party sa Singapore habang nililindol yung Ilocanja. Tapos yung tatay ngayon, nilindol ang Davao, ang Davao Oriental. Hindi to Davao City, ha? Davao Oriental to. Iba ang gobernador dito, hindi to sa mga Duterte. Pero nakita nyo na ba siya? Natagpuan nyo na ba siya? Ngayon, bakit walang hashtag nasa ng Pangulong lumalabas? Hanap sila ng hanap kay Inday Sara, punyeta na yan. Si Inday Sara, lahat ng mga tinamaan ng delubyo, napuntahan niya na. Si Bongbong, saan? Alam ba ni Bongbong kung anong problema ng Cebu? Hindi ba? Mamaya ko sa inyo. Pero pakita ko muna sa inyo, mga bossing, yung epekto ng mga lindol bago natin pag-usapan yung mga importanteng bagay. Gusto ko lang maipakita sa inyo yung epekto ng lindol ng Davao Oriental. Davao Oriental ba? Basta dyan sa may Caraga. Dyan sa Davao. Niyanig ng malakas na lindol ang buong Davao region kung saan apektado ang ilang lugar dito sa Davao City at nagdulot ng takot at pangamba sa mga residente. Isang malakas na lindol na may magnitude na 7.6 ang nagpayinig sa Davao Oriental.
na nag-udyok sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na maglabas ng tsunami alert. Naitala ang lindol pasado alas 9 ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS, ang sentro ng pagyanig o epicenter ay nasa karagatan hilagang silangan ng bayan ng Manay, Davao Oriental. Naramdaman ng pagyanig sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, kabilang na ang Davao City, kung saan nagdulot ito ng pagkaalarma at paglikas ng mga tao mula sa mga gusali. Kulbaan kay kumamoy. Grabe nga kulbaan ako. Yang ako ang tricycad na ko. Naganaan na oh. Uyog-uyog akong tricycad ba. Kulbaan kay ko. Nakuyawan jud, nangurog maayo. Gatuyok siya. Parang doyan. Okay, so we were celebrating our Teachers' Day po. The students were having fun sa law lobby. Then suddenly, naglindol. Sa section ko po, wala since we followed the safety protocols nung gi-practice namin nung August pa po. Sabi tinan nyo naman yung di ba, ang daming mga na-damage na mga property sa Davao City. Oo. Alam nyo, ang JMC, Jose Maria College, putang ina, hinukay-hukay na ni Torian, ha? Oo, hinukay-hukay na ni Torian, pero tingnan mo yung integrity ng construction. Alam mo kung bakit ganito yung mga buildings ng SMNI, ng KOJC? Kaya ganyan ang mga buildings nila kasi zero corruption. Hindi katulad ng administrasyon, puro corruption. Zero corruption yan, mga bossing. Yung dome na ginagawa nila na may pinakamalaki sa buong mundo, 75,000 seating capacity. Alam nyo, kahit isang bitak, wala. Itong JMC, itong Jose Maria College, ilang palapag yan? 5 palapag na building yan na payo. Alam nyo na may mga bintana lang na basag. Oh, yun lang. Tapos siguro, yung brick may mga nalaglag ng mga 2-3 piraso. Tapos yung ibang mga properties nila ng Kingdom of Jesus Christ, yung mga building structures nila, wala. As in, minor lang, crack-crack konti lang, palitada lang yan. Oo, yung kanilang kanilang isang property doon sa Samal Island, meron lang din daw mga bintana na nabasag. Pero structure wise, wala. Solid na solid, mga bossing. And tingnan mo kung gaano ka organized etong mga estudyante ng JMC. Nung lumindol, nauna pa, tingnan mo yung kanina, yung mga video kanina. Lumilindol, anong inuna? Mag-video. Di ba? Tingnan mo to. Wait lang ha. Ayan ayan tingnan mo. Anong inuuna? Mag-video. Tangina, lumilindol na, nagbibideo pa. Saan ka naman makakita ng ganyan? Tingnan mo yung sa KOJ. Ayan tingnan nyo yung mga ginagawa. Video muna para may ma-post, may pang reels. Tangina niya, pag natamaan ka niyan pako sa ulo mo, natetano ka pa eh. Kaka-video mo eh. Hindi ka na lang drop, duck, and cover. Hindi ba? Wala. Ano ba yun? Tama ba yun? Drop, duck, cover, and hold. Ganon. Inuna pa mag-video eh. Ayan lumilindol imbis na iligtas ang sarili, nagbibidyo. Isang malakas na lindol na nagbibidyo. 7.6 na nagpahinga. Paano hindi tayo madidisgrasya dyan? Putangin na madadagan ka talaga ng ding-ding. Bakit? Putangin na video ka ng video eh. Hindi mo iniintindi yung yung pwedeng mangyari sa iyo. Dapat pagka ganyan, secure mo muna yung sarili mo. Walang iya, hindi ka nagpapahuli sa balita eh. Alam naman ng buong mundo, naramdaman naman ng lahat na lumindol. Tangina, hindi, kailangan nyo pang ipopost-post sa social media. Kailangan, ay shit, lumilindol, magbibideo ako. Bug, nadaga ng bato sa ulo, tanga. Kung shit, lumilindol, drop, duck, and hold. Diba? Tapos saka ka mag-video. Hindi, putya yan. Sa Davao Oriental, na nag-udyok sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na maglabas ng tsunami alert. Naitala ang bayan ng Manay, ang bahagi ng Mindanao, kabilang na ang Davao City, kung saan nagdulot ito ng pagkaalarma at paglikas ng mga tao mula sa mga gusali. Kulbaan kay kumamoy. Grabe nga kulbaan ako. Yang ako ang Gatuyok siya. Having fun
fun sa law lobby. The students were having fun sa law lobby. Then suddenly, naglindol. Ayan o, naglindol. Anong ginawa ng mga bata? O, kita mo. O, dahil nga ang JMC, ang Jose Maria College, ang KOJC, lagi silang nag-earthquake drill, nagpa-fire drill, and they are so organized. Look at what they're doing. Wala, since we followed the safety protocols. They followed safety protocols. The moment na lumindol, hawak sa ulo. Mayroon tayong evacuation plan. Walang tatakbo, kalmado lang, dahan-dahan. Practice namin nung August pa po during the earthquake and fire drill. So far, walang... Nakita nyo kung gaano ka titino yung mga bata? Kung gaano ka ayos yung mga estudyante? Walang video-video yan. Takbo na kaagad. Palabas. Ayan, nandiyan dyan sila sa may meeting place. Saka sila ngayon magbibideo. Lumindol ngayon. Ito yung mga kaklasiko. Kailangan ang foundation tatagan. Yan, foundation. Hindi foundation na sa mukha. Yung pundasyon ng mga building kailangan matatag. Casualties, walang injuries. May mga mga windows na nasira. Pero sa students yung safety na wala naman nasugatan. Actually, it was very praise God po, it was very kita nyo yung Kingdom sa likod, ang tatag niyan. Ang tatag niyan. Alam mo, ang ganda nito talagang design nitong nitong Kingdom na to. Kasi hindi siya pataas pailalim siya. Ang galing. Palakpakan. Ang galing talaga mag-design ni Pastor. Pailalim siya. Para siyang 4 floors or 5 floors down. Pababa siya. Kaya kung makikita mo, paano malaki yan? Ang liit naman. Maliit yung nakalabas. Nasa ilalim yan. Nasa ilalim ng lupa yan. Pailalim yan ganun. Kasi nga may provision. May provision dyan. Dahil katabi nga ng airport dyan, may provision na bawal ang high-rise dyan. Kaya kung makikita mo yung sa Philippine Arena, ang laki-laki nun. Kitang-kita mo yung buo di ba? Kasi yun, pagpasok mo, paakyat ka. Ganun. Ito, pagpasok mo, pababa ka. Kasi nga, yung kanilang main, yung parang basketball court, yung grounds, nasa ilalim. So, pagpasok mo sa taas, pababa ka, ganun. Hindi yan siya yung pagbaba mo, paakyat ka. Hindi, pababa kang ganun doon sa ground floor. Galing, di ba? Saan ka? Early naman po, na-account naman din natin yung lahat ng students natin from all levels ng medicine. Medicine kasi na-handle ko, sir. Tapos wala naman ding na-injure. Ganda, di ba? Nakita mo yung bunganga niyan. Parang bunganga ng agila yan tutukain ka. Pag tinuka ka lulunukin ka. Saan ka papunta? Sa baba, di ba? Ang galing talaga ng design nito. Hindi naman yan tinuka ka, tapos papunta ka sa utak. Hindi naman. Papunta siya sa baba, sa belly. Ganun itong nitong design ng Kingdom. Sure. Yun na lang po. Hinihintay na lang po natin yung go para makuha yung mga gamit kasi ginawa ng mga students namin. Sa initial assessment lang po sa together with sa engineer. Yan eto dyan naghukay si Torre sa basement yan nung eskwelahan So, ang bilis ng ng Davao City Engineering nag-check kagad sila. Kasi kailangan bumalik tayo kagad sa eskwelahan. So check natin yung integrity. Tingnan mo mga poste niyan. Ganyan pag zero corruption. Ganyan ang itsura ng walang korupsyon. Sa ko ang mga engineer na diri sa establishment sa JMC. Nakita na po na to, wala mo po major na damages na yung mga karakter gagmay, minimal ra kayo. So far, pinakakusog? Masking sugad sa ko ang diri sa Davao City, Tagalabaw mo ko. So far, mo dito akong pinakakusog po sa ko ang bisa ko nang duman, mo itong pinakakusog na dinog akong feel po. Personal. Taka mo, yun na daw ang pinakamalakas na lindol na naranasan niya. Pero very minimal lang yung damage ng ng mga establishments or building structures ng Kingdom of Jesus Christ. Alam niyo kung bakit? Bakit minimal lang yung damage? Kasi lahat ng pera, pag 100 piso yung inilagay mo sa isang proyekto, 100 piso talaga yung ginagastos doon. Walang labis, walang kulang. Kapag itong pera nilagay dito sa pambili ng pako, pag sinabing 5,000 pesos pambili ng pako, 5,000 pesos talaga yung ibibili ng pako.
pwede ba kunin ko yung 300, pangkain ko lang? Hindi pwede yun. Dahil hindi yun para dun eh. Meron kang pera sa pangkain. Oo, wag mong bawasan yung pera na para sa pako. Ganyan pag zero corruption. Ganyan kay Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC at SMNI. Kaya nga pag nagbibigay kayo ng ng mga donasyon sa SMNI Foundation, napupunta talaga yan doon sa pinaggagamitan. Hindi umiikot-ikot kung saan yan. Ay, teka, itaya muna natin sa loto para lumago. Walang ganun. Oo, dito sa SMNI, KOJC, walang corruption. And makikita mo, kung kita mo kahit itong mga nagche-check parang wala naman dito. Oo, maayos man to. Tsaka pagka si pastor talaga, hindi pa pwedeng putyo-putyo. Base sa pahayag ng pamahalang lungsod ng Davao, agad na rumisponde ang City Disaster Risk Reduction and Management Office Central 911 para sa mga individual na nakaranas ng pagkahimatay at minor injuries. Habang nananatiling nasa red alert ang status ng Office of the Civil Defense sa Davao Region at patuloy naman ang paghahanda sa anumang aftershocks na maaaring mangyari. Base na rin sa inilabas sa anunsyo ng pamahalang lungsod, as of 3:30 ng hapon ay wala pang inilalabas sa tsunami alert level sa Davao City. Ayan, so ayan ang nangyari. O, tingnan naman natin itong ang reaksyon ng ating gobyerno. O, pagdating dyan, tingnan nga natin, Diyos ko, sino? Putangin na, ba't ito si Rex Gatchalian nandirito? Ba't wala si Bongbong? Di ba dapat presidente ang nag-ano sa atin dito pag kami mga ganyang sakuna? Mag-ano na kagad dyan? Magpapa-interview na kagad dyan. Mayroon pong nangyaring lindol sa ganito-ganyan. Huwag po kayo mag-alala sa mga taga-Davao. Parating na po ang 20 pesos na kilo ng bigas. Putangin na yan. Bago katulungan ng hayop na yan, bebentahan ka muna ng 20 pesos na kilo ng bigas. Putragis talaga. Wala talagang unlad ang putangin ng bayan natin kung ganyan ang leader natin, parang sinto-sinto eh. Imbis na tulungan ka, bebentahan ka. Tangin na talaga. Ito yung kasakdalan talaga ng kagaguhan ni Bongbong. Na instead, unahin yung tumulong, inuna pang kumita. Taragis talagang yan. No? So tingnan ninyo how they are going to address itong issue na to. Alam nyo, itong bansa natin Pilipinas, dumadaan na doon sa yung ano bang tawag doon, yung fatigue sa calamity fatigue. Yung pagod na tayo sa kalamidad. Bakit? Kasi okay lang naman na tamaan ka ng kalamidad eh. Pero kung tinamaan ka ng kalamidad tapos saglit lang yung recovery, okay lang yun eh. Because hindi mo naman kayang pigilan talaga ang Mother Nature kapag uminog yan. May mga mahuhulog talagang buhay. Pero, ang punto kasi dito, sa ibang bansa, sa Amerika, grabe ang mga hindi lang lindol dyan. Putak, nakita nyo yung mga ipo-ipo dyan? Pag tinira ng ipo-ipo yan, talagang lagas lahat ng bahay dyan. Ang mga bagyo sa Amerika, ibang klase. Ang mga bagyo sa Amerika talagang dudurugin ng ang tahanan mo kahit gaano kalaki. Aside from that, mayroon pa 4 seasons sila eh. May snow, may super duper na tag-init. Grabe, nasunog yung LA. Tsaka nasunog yung Hawaii, natatandaan ninyo. Mabilis lang naka-recover ang mga syudad. Kasi alam nila kung papaano, may plano kasi sila para sa mga sakuna na yan. Dito sa Pilipinas, Diyos ko, meron na lang tayong dalawang season. Tag-araw at saka tag-ulan. Putang ina niya, hindi pa natin ma-master. Tapos ang sasabihin ni Bongbong, hindi na kasi sila sumusunod sa schedule eh. Gago. Hindi daw sumusunod sa schedule yung ulan tsaka yung bagyo. Kaya nagugulat tayo. Tsakin lang yan. Buti sana kung noong 1960s, hindi tayo binabagyo. Ngayon lang 2025. Hindi eh. Taon-taon, bagyo, sobrang init, bagyo. Yun lang naman problema natin eh. Ang dali nga magproyekto sa Pilipinas eh. Kasi ang kailangan mo lang proyekto, flood control. Wala kang proyekto para sa snow control. Wala kang proyekto para sa sa bushfire, yung nasusunog yung mga forest nyo. Wala tayong ganun. Samantalang sa ibang bansa, napakarami sa Amerika, napakarami nilang mga dilubyo, may ipo-ipo, merong wildfire, merong ganito. Tapos dito sa atin, bagyo lang.
at saka lindol lang paghahandaan natin, hindi pa natin na master. So, bilang isang Pilipino, nakakapagod dumaan sa taon-taon na problema na alam mo na mas mahaba pa yung panahon na hirap ka kesa dun sa maginhawa ka. O, guminhawa na buhay mo, binagyo na naman, tabahan na naman. O, hindi mo pa nabibili yung frigidaire. Sira na naman yung pina-repair mong frigidaire. Hayop na yan. Mga aircon, mga TV. Putsaya, ang daming mga nasisira na kagamitan. Hindi dahil ang Pilipino matigas ang ulo. Alam na nga na bumabaha dyan, hindi pa rin umaalis. Mahirap ang buhay sa Pilipinas eh. Yung mga nandiyan dyan na nababaha sa ilog, subukan yung dalin sa mga kondominium ng libre. Tingnan kung di magsilipat yan. Hindi yan sila aalis dyan because yan lang yung meron sila eh. So minsan sinisisi pa nga natin sa katitigas ng ulo nyo. Alam yung ilog yan, dyan kayo nakatira. Kaya lang, yun lang yung available sa kanila eh. Yun lang yung meron para sa kanila dahil ang gobyerno wala namang plano sa kanila eh. Hindi ba? So, napapagod na tayo sa sobrang dami ng calamity na taon-taon na dumadaan. Tapos itong mga taga-gobyerno natin, putang na parang mga tanga. Parang mga walang utak na hindi alam kung ano ang gagawin. Rin kaming nakukuhang tanong kung kaya pa ng DSWD dahil sabay-sabay na nangyari, kayang-kaya because ang ating Pangulo, all year long yung preparation natin, hindi naman pag nagkakaroon ng disaster. For 365 days a year, literally, nagre-repack tayo ng goods. So yun lang ang solusyon ng mga punyeta. Ang solusyon ng mga punyeta sa tuwing may disaster tayo, mag-repack ng ipalalamon sa inyo. Puta, kala mo naman kaganda-ganda nung laman nung food packs nyo. Mahiya kayo kay pastor. Kay pastor, isang kamang bigas, 5 galon na tubig. Yung balde nila, mas marami pa sa laman nyo ng food pack ninyo. Tapos meron pang pagkain, hot meal. Yun ang importante, yung hot meal, yung makakain na kagad. Walang hiya kayo. So, prepared daw tayo. Prepared tayo saan? Prepared tayo saan? Sa lindol? Hindi tayo prepared sa lindol. Kita niyo, ang dami namatay. Prepared tayo sa baha? Hindi. Wala tayong mga gobag-gobag, oh. Paano prepared tayo? Prepared tayo, sabi nila prepared daw kasi meron silang prepacking ng pagkain. Ganun sila mag-prepare. Tanga. Hindi ganyan mag-prepare. Taon-taon, pag nag-prepare ka, patibayin nyo yung infrastruktura, gumawa kayo ng maraming mga relocation sites. Ang ina niyan, kada may bagyo, may lindol, gagawa ka ng tent city. Kung di ka ba naman ulol, di gumawa ka ng mga matitibay na mga housing na sa tuwing lilindol, ito sa barangay na ito, pag lumindol, punta ka agad dito sa evacuation site na to. Gagawa kayo ng mga evacuation site na na functional. Hindi yung puro pagkain lang. Putang ina, bibigyan nyo ng bigas tas walang kaldero yung tao. Paano nila iluluto yun? Manok ba sila? Tutuka-tukain nila yun? Mga hudas talaga kayo tas bibigyan nyo ng bibigyan nyo ng mga ricado, wala namang panluto. Alam mo yung hindi yan ang solusyon. Ang solusyon dito, yung sa tuwing tatamaan tayo ng dilubyo, aside from dyan sa pagbibigay nyo ng relief packs, kailangan may plano na kayo sa kanila. Noong sa Cebu, nagbubuo na tayo ng tent city. Nagbubuo pa lang. Dapat meron na tayong mga malalaking evacuation sites na na functional. May maayos na palikuran, may maayos na mga higaan. Hindi namin kailangan ng food pack, engot. Before this incident happened, we had close to around 2.5 million family food packs nationwide. So kahit na may... Yun ang preparation nila, food packs. So andali, di ba? May pera, gobyerno, bibili lang ng dilata, pag lumindol, bigay sa tao, solve na problema. Hindi yun ang problema eh. Sabi ko nga sa inyo, nung nag-iikot ako dyan sa Cebu, ang nakita kong problema, yung mga kababayan natin, sira ang mga bahay nila. Wala silang mga bahay. Anong dapat nating gawin? Hindi dapat pagkain na ayuda yung uunahin natin. Dapat ang uunahin natin, lahat ng mga tao ilalagay natin sa bawat lugar may malaking evacuation site. Ilalagay na safe, mataas, hindi binabaha. Matibay ang structure. Tapos dadalhin natin sila diyan.
Tapos tayo na ang magpapakain sa kanila. O halimbawa, 1,000 katao yan. O di 1,000 katao, gagawa tayo ng agahan, tanghalian, hapunan para sa 1,000 na tao na yan. O tapos tayo magpapakain. As in dapat ganun, tayo nagluluto, tayo nagpapakain, nirarasyon yung pagkain. O tapos, kasi parang ginawa nyo samgyupsal eh. Nagbayad na sa inyo, pinagluto nyo pa. Dapat pagsiservisyohan nyo. O lahat ng mga magulang, pamilya dito, ilan? 100 pamilya. O 100 pamilya, ilang katao yan? 1,000. O sige, 1,000 katao. O dito sa barangay na to, 1,000 katao. Agahan, tanghalian, hapunan, nandyan yung mobile kitchen natin, magpapakain sa mga tao na yan, araw-araw. O tapos, itong mga tao na to, dahil malalakas naman katawan nila, may pagkain sila, o magbayanihan tayo, linisin na natin yung mga nagiba na mga lugar, tapos magtulong-tulong na rin tayong itayo ito para mas mabilis, ha? O total, isang community naman tayo, unahin natin dito, tayo na natin tong bahay na to, tayo na natin, ganun. Bobo. Responde tayo sa Cebu, may responde tayo sa Masbate, Romblon, Mindoro. Kayang-kaya ng mga regional offices natin to cope. And as we speak, nagre-repack pa rin tayo ngayon. So repack pa din. Ganyan ang katabogo itong mga tolongges na ito. Kaya nga nung makita mo yung si Bongbong may bogo na gano'n sa ulo, bagay na bagay eh. Bogok talaga eh. Oo, kasama na itong mga mga hindi na nag-improve na serbisyo ng DSWD, Diyos ko po. Our repacking centers in Cebu and in Manila can produce close to 50,000 a day. So, madaling-madali sa atin to meet the requirements. So ganun lang nila. Asan yung presidente? Wala. Nawawala presidente. Nasaan na? Si Claire Castro hindi rin nagsasalita. Siguro di sila nag-uusap ni BBM. Nawawala na naman eh. Yan ang problema natin mga bossing. Di ba? Dito naman tayo sa mga ulol na ito. Pakinggan naman natin itong mga ulol na ito. Si Marcos Jr. napipirma ng consecutive 3 ban. Ayan galit na galit itong si Kulot Salot kay Marcos, pero ang hawak niya NTF-ELCAC gibain. Ha? Anong kinalaman ng NTF-ELCAC sa putang inang pagnanakaw sa bayang Pilipinas ng mga nasa gobyerno? Putang ina, hindi talaga matinong mag-isip tong mga aktivistang mga gunggong na ito, no? Itong mga party list na ito. Alam ninyo, itong mga party list na to kasi. Sino ba naglagay ng party list? Mga liberal. Mga dilawang tae. Tapos sino ba ang pumayag na ang makabayan makapasok dyan? Liberal din, mga dilawang tae. Ngayon, etong mga gunggong na ito, bagamat magnanakaw tong administrasyon, tingnan mo ginagawa nila. Dahil alam nila that they can manipulate BBM, they can manipulate etong mga magnanakaw sa gobyerno. Sinasakyan nila yan. Para para itong makarating sila hanggang 2028 kasi inubos sila ni Pangulong Duterte. So kailangan nila ng may masasakyan para makarating sila sa 2028 at pagdating doon, yung sasakyan, aagawin nila yan. Yung nakisakay na nga lang sila kasi ang vehicle nila si Bongbong Marcos eh. Yun ang sasakyan nila, yung sasakyan ni Bongbong Marcos. Kasi tinatapos ni Bongbong Marcos hanggang 2028. So ang ginagawa nila since the start, nilambing na nila ito si Bongbong para hindi na sila pagpapatayin ng mga militar. Kasi humina sila nung panahon ni Pangulong Duterte, pinag-uubos ang lahi nila eh. Lahat ng mga kampo nila binulabog eh. So ngayon ang ginawa nila, ayaw natin na magkaroon ng operasyon para sa mga komunista. Gawin natin, sakyan natin si Bongbong. Sige, sama tayo sa kanya hanggang 2028. Pagka nilambing natin siya hanggang 2028, walang mamamatay sa lahi natin. Makakapagpalakas, makakapag-recruit tayo ulit ng mga panibagong mag-aalsa para sa bayan. Pagdating sa 2028, putang ina, sasakmalin nila yan si Bongbong sa sobrang kabobohan yan. Kasama dun sa sasakyan na yan, yung sinasagasaan ang mga Duterte.
Oo, so kailangan natin silang sakyan at gamitin para ang mga Duterte hindi makabalik sa kapangyarihan, and hopeful that in 2028 manalo si Risa Ontiveros, mamayani ang komunismo sa Pilipinas. Yun ang problema natin malaki dito sa mga hudas na mga ano na ito. Sinisigaw nila yung corruption di umano na pinirmahan ni Bongbong, pero ang hawak NTF-ELCAC. Yun talaga ang kanilang ano, yun talaga ang kanilang plano sa Pilipinas. Ang maging komunista tayo, yung mga organisasyon sa gobyerno na tumatrabaho sa mga komunista, gusto nilang mawala. Bakit? Kasi gusto nila ang bansa maging komunista. Masaya sila sa ano, sa ginagawa ni Bongbong ngayon. Masaya sila kasi nga namamanipulate nila si Bongbong. Ubusin natin ang mga Duterte. Ubusin natin ang mga Duterte. Kailangan ng umupo sa susunod, i-endorso mo si Risa. O, pag upo ni Risa, tingnan mo, lahat yan, tatabasin nila. Lahat yan, mga ngamatay yan, tinan mo. Hanggang maging komunista na tayo. Tapos wala nang Duterte na makakatakbo. O, ang lakas-lakas na ng mga komunista sa Pilipinas. Lahat na, pwede na nilang pagtatatanggalin. Pumunta naman tayo mga bossing sa nangyaring kilos protesta kahapon, mga ano, kaigsuunan. Kaigsuunan ito, yung nangyaring rally kahapon diyan sa may Forbes Park. Nagpunta tayo diyan kagabi kasama si Banateros Sir Jack at saka si Banat Bay. Umuulan, nagpunta tayo diyan. Actually si Sir Jack nagpunta pa nga siya doon sa may Raha Sulaiman, dyan sa Ross Boulevard. Di na ako nagpunta, gawa ng galing ako ng Cebu. Nagatid tayo ng mga ayuda, tulong mula sa SMNI Foundation. So pag uwi ko, dito na ako umabot sa sa may Makati. Ay grabe, daming pulis. Sabi ko nga protektado nila yung mga bilyonaryo na nakatira dyan, samantalang tayo na nagpapayaman sa mga buwaka ng inang mga nandiyan dyan sa loob ng Forbes Park na yan. Nakaharang yung mga pulis sa atin. Diyos ko po. So nagpunta tayo dyan, nagkaroon ng pagdadasal, kasi ini-initiate yan ni Kiko Barzaga. Siya ang nagtawag, siya ang nagsimula, at so far naging naging mapayapa naman, at alam ninyo, pinagtatawanan kasi ng mga loyalistang tae at saka ng mga loyalistang tanga yung ating mga rally. Ang hindi nila naiintindihan, Rome was not built in 1 week. Hindi yan, it will take time. Even nung panahon ni Marcos Sr., it took time, ilang years, at least 3 years na rally ng rally ang mga Pilipino hanggang sa mapatalsik yung presidenteng Marcos Sr. So dito, yung rally natin, di ba, yung pagrarally-rally, ang sinasabi nila, rally kayo ng rally, bukas si Bongbong pa rin naman ang presidente. Oo. Hindi naman namin gusto, actually, na si Bongbong ay matanggal dyan . Pero ang gusto lang talaga namin is magbigay ng magandang serbisyo sa bayan. Pero kung magre-resign siya, mas maganda. Hindi naman namin gustong tanggalin siya dyan . Gusto lang namin siyang mag-resign. Dahil obviously, hindi na talaga kaya ni Bongbong Marcos na i-manage etong bayan natin. And for the next 3 years, wala talaga tayong aasahan sa mga hudas na yan, kundi sirain ng Pilipinas para pag nakaupo si Inday Sara, it's beyond repair. Hindi na kayang i-repair. Tapos isisisi nila hanggang sa makapasok ulit yung mga dilawan at mga komunista. Ay sasabihin, yabang-yabang nyo . Rally kayo ng rally, tapos nung si Inday na yung presidente, wala naman nagawa. Paano kang may magagawa? Kung inubos na nila ang lahat ng pera, kayamanan, hinigop na nila lahat ng lakas ng bayang Pilipinas. Hindi ba? But I think Inday Sara is still up for the challenge dahil alam niya na nasa likod niya ang lahat ng mga Pilipino, or majority ng mga Pilipino, tutulong sa kanya i-rebuild etong Pilipinas. So ngayon, ito ang nangyari diyan. So hindi nga sabi nga nila si Bongbong pa rin ang presidente ngayon. Ang punto kasi dito is
at least na i-expose natin sa lahat ng mga kababayan natin sa buong mundo na hindi na masaya ang mga Pilipino. Because during PRRD time, walang ganito. Noong panahon ni PRD, meron mga nagrarally makakaliwa, 5 lang sila. Ganon karamihan. O dito, sa kagabing nangyari, maraming tao yan, umulan or huminto, nando doon, umuwi, babalik ulit yan. Kung pwede lang araw-araw pagkatapos ng trabaho, daan ka muna rito, prayer vigil tayo, dasal tayo, murahin natin sila, tapos uwi tayo sa bahay. Yung mailabas mo lang yung frustration mo, malaking bagay yun. Yung mapatunayan mo lang na si Claire Castro at 10 ng mga economic team ni Bongbong Marcos ay mga sandamukal na mga sinungaling, malaking bagay yun. O nakikita mo, yung mga international community, nakikita tayo, rally ng rally mga tao dito. Sa Japan ba may nagrarally? Sa Singapore may nagrarally ba ng mga tao nila? Sa ibang mga bansa may mga nagrarally ba? Ang may mga nagrarally lang na mga lugar kung saan magnanakaw yung mga nasa gobyerno nila, tulad ng Indonesia noong nakaraan, Nepal. O dito sa Pilipinas, nakikita ng international community na putang ina, hindi masaya Pilipinas. Hindi masaya yung mga tao sa Pilipinas, gre-reklamo yung mga tao sa Pilipinas. Anak ng tinapay, sino ba presidente dyan? Ay Diyos ko, kaya naman pala eh. Magnanakaw yung nanay, magnanakaw yung tatay, tas binoto yung anak. Tanga-tanga tong mga Pilipino na ito. Pero at least nakikita nila at na ipapakilala nila na ito talagang mga Marcos, mga salot ito sa bayang Pilipinas. And itong mga pagde-demonstrate natin will eliminate the Marcoses. Talagang as in lahat sila mai-eliminate na sa any national position, and Bongbong Marcos will be the last Marcos ever hanggang sa apo ng pinaka-apo niya. Sigurado mga kawatan lahat yan, kaya hindi na tayo magkakaroon ng Marcos sa Pilipinas. Isa pa dito, lagi kong ina-advocate na hindi natin dapat inaaway itong mga pulis natin dahil although nakikiusap tayo sa kanila na samahan tayo sa hanay natin na nagrereklamo sa gobyerno, pero ako hindi ako pabor pag hinaharas yung mga pulis. Kasi katulad yan, sabi ko nga, itong mga pulis na ito, mga mga PO, patrolman pa yan, mga PO1, mga kakagraduate lang yan. So, syempre, kailangan niya ng trabaho. At sila yung pinakamababa. Pag may inutos sa kanila, gagawin lang nila. Itong mga to, biktima rin ng corruption yan. Yang mga yan, biktima rin ng baha, biktima rin ng kahirapan, lahat yan, biktima rin lahat yan. So, hindi natin dapat sila dinadamay dahil lang nasa kabilang side sila ng fence or nasa kabilang side sila at nakabarikada. We have to understand that they have to uphold the law and i-maintain yung peace and order. Maganda rito sa nangyari kagabi, ang dami kong nakikitang mga pulis na very friendly sila. Yung mga highway patrol group, etong mga pulis at mga opisyal na nandiyan dyan, they are all, kumbaga, mararamdaman mo na they understand why all of us are expressing our grievances. Naiintindihan din nila bakit sila ang napagbubuntunan ng galit ng mga ralista. Kasi nga, alam nila na ito yung sinumpaan nila eh. Na kumbaga kasama yan sa sinumpaan nila eh. Kasama yan sa inaral nila, training nila. Itong mga ganito. And nakikita ko yung mga polis, walang sumasagot, walang tumatawa. All of them, I think, sa mga nagsasalita na mga speakers dito or humahawak ng mga megaphone, I think all of these policemen are agreeing on what we are parang talking about or what we are saying. But it's just that they also have to do their job. Kaya pababayaan nila tayong magboses ng salubin natin. Pababayaan din natin sila na gawin yung mga trabaho nila. Respetuhan lang yan. And sa nakita ko dito sa rally kagabi, maayos yung emotional, syempre yung mga rallyista, yung mga police, maximum tolerance talaga. Yung mga opisyal, maayos talaga. Kasi sabi ko nga sa inyo, nakita ko yung klase ng riot police na pinadala sa Kingdom of Jesus Christ dun sa 16-day siege.
ano talaga yun, arugante talaga yung mga nandoon, mga tarantado talaga yung mga pulis na yun. Pero etong mga pulis na nandito ngayon, ayos sila, wala silang nakatayo lang sila dyan, kahit murahin mo okay lang, walang tumatawa, walang nangaasar, at nakikita mo every time that you speak, pag di nakatutok sa kanila yung mga camera, they agree mostly doon sa mga sinasabi. Pag dumadaan nga yung mga truck na police na inactivate ni Remulla, kumakaway pa nga sa mga rallyista eh. So it means kakampi natin sila, it's just that they're just doing their job, and I just hope na ang i-pressure natin yung mga opisyal. Because if yung mga kanilang opisyal will say, talikod na tayo, sumama na tayo sa tao, enough is enough. Pag gumano ng mga opisyal, magsisipagsunuran yung mga yan in a heartbeat. Maniwala kayo, even the armed forces, ganun din. Ang i-pressure natin yung mga major, coronel, kapitan, general, yun ang i-pressure natin na protektahan ang konstitusyon at sumama sa taong bayan. Itong mga pulis na to, wala pa tong kumbaga, wala pang mga sungay yan. Ang trabaho, walang ang mga baril na inisyo diyan, bihira pa nila maisukbit dahil karamihan ang dala-dala nila ang mga batuta nila at saka yung mga panangga nila. That's it. Oh, that's it mga bossing. So, maganda dahil walang bastusan. Mga kapuso, ngayon pasado alas 11 po ng gabi ay patuloy po yung protesta ng iba't ibang grupo. Ngayon, kanina po nanggaling sila ng Maynila, ngayon po nandito tayo sa Makati City. Ito po yung Arnaiz Gate sa Dasma Village. Medyo nagkakaroon na po ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis. Pinapanawagan po nila yung korupsyon na nangyayari sa gobyerno, yung flood control projects at yung pagbitiw daw po ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina po kasama rin po nila dito si Congressman Kiko Barzaga. Pakinggan po natin ang ilan sa kanyang mga pahayag. Pag kinumpara mo yung mga speech ni BBM noong 2022 at noong 2025, then they're very different people. Kasi pag nakita mo yung mga pinagsasabi ni BBM ngayon, it's very chaotic, very unsure. Pero nung 2022, at that time, no one could have blamed anyone for believing in him because he actually had a vision of unity and a vision of hope for our future. Now, sobrang dami nang nawala ng tiwala sa kanya, and I think it's time for him to resign. Maybe he was a good person back then, pero masyado siyang natakot na baka mapatalsik siya ulit. So he tried to collect all the resources for himself so that he will always have power. Hindi natin alam. I can't speak for BBM or in BBM's behalf. But for Marcos, I just hope he starts to understand what the people feel about it. Hindi naman namin kailangan sabihin kung anong oras kami nagpo-protesta. Pero sila, hindi rin nasasabi kung anong oras sila nagnanakaw. They're stealing anytime, so we're protesting anytime. Ganun yun. Well, firstly, I'm not the only... Alam nyo, hindi ko itong batang ito, hindi ko siya nakikita na may tama eh. Or baliw or something. I think he's just really passionate, and siguro yung mga trademark niya na ganyan, dyan siya nakilala eh. But if you're gonna ask him and the way he's answering, maayos eh. May hindi to mga setup questions ha. Itong mga tanong na to is parang yan impromptu. Pag sumagot siya, maayos naman. Hindi naman siya yung parang Hindi katulad ng presidente natin na putangin na parang ulul na hindi alam kung anong isasagot sa mga simpleng tanong lang naman. Pero kita mo ito sa Kiko, may laman. Sasabihin ba nyo kung saan yung susunod? Hindi, kasi hindi naman namin sinasabi hindi naman nila sinasabi sa amin kailan sila magnanakaw eh. So, magpoprotesta kami anytime. Oo, hindi namin sasabihin kung saan, kung kailan, dahil ganun din naman sila eh. Pag nagnakaw sila, di rin naman nila sinasabi kung kailan at kung saan eh. Oh, di ba? So, kita mo, maayos na sinasabi nga niya na way back then, si Bongbong, mapagkakatiwalaan mo pa because meron talaga siyang plano eh. But now, wala eh. Nagbago lahat yun at ginulo lang niya ang bayang Pilipinas at hinayop niya ang bayang Pilipinas. So, I guess, it's about time na lumayas siya sa posisyon. Maayos itong sagot ng mga bata na ito. Ang isa lang hindi ko nagustuhan is umuwi siya. Oo, siguro bata pa, baka natata eh. O umuwi siya, hindi niya kumbaga hindi niya na tinapos yung pagtitipon. Well, yung pagtitipon naman talaga na pinatawag niya is not about agawin ng gobyerno eh, hindi.
At least iparamdam sa mga taga Dasmariñas, yung mga congressman na nandiyan dyan na, putya galit na kami. We are putting the fight or bringing the fight in front of your gates. Konti na lang, putang ina, papasukin na namin kayo. Ganun yung gustong iset dito na na tawag dito na aral eh. Oo, na message eh. Yun yung message na gusto nating iset dito. Hindi para tapusin kaagad itong laban na to at agawin na sa kanilang kapangyarihan. Hindi yung ganun. But to inform them that we are not happy anymore, you still have 3 years, do better. Oo, wag na kayo magnakaw. O kaya ibalik nyo na yung ninakaw ninyo bago pa mahuli ang lahat. Yun lang naman ang gusto nating mangyari rito. I'm not the only government official that is protesting. There are plenty of other protesters from different sides of the government. From the Senate, we have people who joined the Trillion Peso March, and from Congress as well. So we have different methods, but at the end of the day, what we want is to just get the money of the people back and to imprison those who have stolen it. Well, it grows every day. We are growing, and that's what's important. And hopefully, once they see the potential damage corruption is causing our country, our numbers will grow even more and more. Wala akong ibang magawa today eh. Bored lang, imbis na maglaro ako, mag-games lang ako sa bahay or manood mga movies. At least I am doing something productive, and this is part of my role as a public official. Kailangan talaga nating labanan ng korupsyon. And if I cannot fight from within Congress due to the lack of numbers, then here where I do have numbers is where I will fight. Nantanungin natin si Congressman kung ano ang kanyang masasabi kay Presidente Bongbong Marcos. Ito ang kanyang pahayag. Hindi, kaya ganun, nagmamyaw-miyaw siya kay Bongbong kasi si Bongbong kuting. Kasi pinakilala niya yung sarili niya bilang isang tigre ng norte. Putang ina niyan. Yung pala kuting, yung pala pusang maliit na walang alam. Kaya yun, meow-meow. Meow-meow, start listening to the people, or maybe you won't have the opportunity anymore if it's too... Diba, linaw, diba? Start doing good hanggat may panahon ka pa, kasi baka dumating yung panahon na hindi mo na makontrol ito at mangyari sa iyo yung nangyari sa tatay mo. Parang sinabi din ni Pangulong Duterte noong una siya nagsalita na ayusin mo because hindi papayag ang mga pulis at militar na babuyin mo Pilipinas. It will end, and it has to end. At whether you stop it or yun pa, parang do it the hard way or the easy way. Parang gano'n ang mangyayari. Sa easy way is just do what you are supposed to do as a leader. And yung yung hard way, yung persahan siyang kalad ka rin ng mga tao na pababa dyan sa posisyon na talagang hindi na makaka-recover yung buong angkan nila. Kasi at the end of the day, you are brought to that position by the people, and once you start considering your family above the family of others, then the people will do the same. They'll start considering the interests of their own families over your family. Okay? Because the people believed in you, and there are still some who do. The question here is now, should they continue believing in you? And could you give a reason for the people to continue believing in you? Kasi marami nang nawalan ng tiwala sa kanya. We believed in you, all of us did actually. We all thought you would make things better, but things are not better. Our economy is collapsing. The peso is rapidly deteriorating. Our stock market also crashed, and now we are facing instability in Mindanao. There's a possibility of secession again. What else? Hundreds of billions have been stolen, so investors are losing confidence in our government, and there might also be mass resignations soon in the reserves, the military, due to loss of confidence for the government. So it's all Marcos's choice. Yan, so napakaganda, di ba? Ng mensahe. Yun lang naman yung mensahe, di naman natin gustong agawin or something. Kumbaga diplomasya pa tong ginagawa natin na kinakausap sila para ibalik nila yung mga ninakaw nila or magtrabaho sila ng maayos para sa remainder of the term nila. Pero kung hindi talaga, hindi natin may iwasan na dadami ito
lalakas ng lalakas ito at hindi na kayang kontrolin. Even siguro yung mga pulis at saka yung mga sundalo, baka sa susunod, kasama na natin na naniningil sa mga kawatan sa gobyerno. Di ba? Hanggang dito na lang po tayo mga bossing. Maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo. At panatilihin po naka-like, subscribe at lagi po mag-share ng lahat ng mga videos ng Banateros Brothers, si Banat Bay, si Coach Oli, Master Judea, Sir Jack, Jay Guevara, si Paring RJ, syempre yours truly, Boss Dada. Follow din nyo yung aming mga Facebook pages. Magwa 100,000 na tayo sa Facebook. 2 buwan pa lang yung Facebook natin, naguruguro yung una So maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Maghahatid pa rin tayo ng mga update sa Bayang Pilipinas. Walang sawa, walang pagod, bawal umabsent. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. The next performance will start momentarily.